Natapos na po ang pag-file ng mga COCs na mga taong gustong pumasok at sumabak sa politika. At meron po akong isang napansin. Bakit ba dumadami ang mga artista, mga celebrity, mga influencers, mga media personalities na naiingganyong pumasok sa politika? Ano ba ang meron sa politika? At napakadaming naiingganyong pumasok dito. Maraming nagsasabi dahil easy money daw. Pero siguradong wala naman pong aamin kahit na sino sa mga artista at celebrity na to ang magsasabi na yun nga ang dahilan kung bakit sila pumasok sa politika. At malay naman natin, meron talaga sa kanila ang gustong magsilbi sa bayan. Pumangit na nga lang ang imahe ng mga politiko natin. Dahil na rin sa mga gustong manira na kaya daw pumapasok ang isang tao sa politika ay para magpayaman. Well, siguro naman hindi lahat. Marami pa rin po ang may hangarin na magsilbi sa bayan. Ito pong pagkatapos ng filing ng COC, mahigit 100 celebrities, social media personalities ang nag-file ng kanilang COC para sa eleksyon 2025. Basahin po natin ang ulat ng GMA News. A total of 91 celebrities and social media personalities have filed certificates of candidacy for the national and local elections in May 2025 as of October 8. Citing data gathered by GMA Integrated News Research, 26 celebrities and social media personalities are running for senator or as nominees of party list groups, while 65 are gunning for local positions. While these candidates may have an advantage for their fame and online platforms, Attorney Ona Caritos, Executive Director of Election Watchdog Legal Network for Truthful Elections, or LENTE, noted that there is nothing wrong per se in celebrities and social media personalities running for elective posts. Oo nga naman, kung yung ibang tao nga sa iba't ibang larangan ay nangangarap makapaglingkod sa taong bayan kaya sila pumapasok sa politika, bakit nga naman hindi ang mga celebrities, ang mga artista, singers, social media influencers, vloggers, content creators? Let us all give them a chance. Total taong bayan naman ang magdidesisyon kung sino sa kanila ang gusto nilang iboto. Ang magiging problema nga lang dyan, ayon kay Caritos, ay kung ang vlogger or influencer or kahit na sino sa mga artistang ito ang walang plataforma or sila ay nagdedepende lang sa kanilang kasikatan. Sabi ni Caritos, kung wala namang plano, yung vlogger or influencer nagbabark lang sa kanyang kasikatan or sa kanyang influence, yan ang meron tayong problema or meron tayong concern. Sana aside sa criteria na sikat o kilala yung gusto natin iboto, dapat alam natin kung ano yung plano, ano yung gusto niyang gawin programa kapag siya ay nanalo at nakaupo sa pwesto. Pero siyempre, para maging equal yung playing field, kasi kunyari ang kalaban mo ay isang sikat na artista or influencer, ay malamang na matalo ka dahil may recall na po ang pangalan nila dahil sila ay sikat. So, ang sabi po ni Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng Commission on Election, he emphasized the intention to level the playing field. Ibig sabihin, ito mga celebrities na to, ito mga social media personalities na to, na mga tatakbo sa elective posts are not allowed to have their movies shown throughout the campaign period. Kaya nga po kung ikaw ay artista, bawal ipalabas ang pelikula mo. Kung ikaw ay TV, radio, o kaya po online personality, hindi ka na pwede magpatuloy ng iyong programa. Pati ang mga journalists pinagtitake ng leave of absence or mag-resign. Lahat ng kandidato, kasama na yung mga celebrities and personalities, are not allowed to endorse any products once the campaign period starts. They must also register their official social media accounts with COMELEC so their posts won't be taken down and so their election-related expenses can be monitored. Nako, ito ang mahirap sundin eh. Lalo na kung ikaw ay tatakbo ng limitado ang iyong pera at ang kalaban mo ay mayaman,
Ito kasi nabasa kong ito, mukhang hindi po nasusunod ito eh. Sabi po kasi ni Laudianco, the traditional limit expenditure is 3 pesos per registered voter for candidates who belong to political parties, while independent candidates have a limit of 5 pesos per voter. Ibig sabihin, gagastos ka lang ng 3 piso bawat botante kung ikaw ay kasama sa political party o 5 piso kada botante kung ikaw ay independent. Pero nasusunod po ba ito? Pansinin nyo, yung mga dumadaan sa inyong mga bahay, yung mga kandidato. Malalaman mo kung sino ang may pera at wala. Yung iba hanggang bowler lang ang kayang ibigay. Yung iba may bowler na, may t-shirt pa, may pagkain pa, may bigas, may dilata at kung ano-ano pa. So sa tingin nyo, masusunod itong 3 pesos per registered voter? Or 5 pesos? Although Laudianco reminded the public to be discerning not just of candidates but also of what they see on social media. Dahil sa pagkalat ng larangan ng social media, mas madali rin po magpakalat ng disinformation, misinformation at malinformation. Sana po ang mga kababayan natin, okay lang po yan, tingnan nyo ang social media, pero magsuri rin po tayo. Dahil sigurado po, babaha ang paninira, ang fake news, ang misinformation, disinformation, at batuhan ng putik. So sa mga botante, suriin nyo po. Matatalino na po tayo ngayon eh. Malalaman natin kung sino ang mga kandidatong nagpaparamdam lang pag malapit na ang eleksyon. Piliin nyo yung mga kandidato na kahit na hindi panahon ng eleksyon, mararamdaman nyo ang kanilang presensya. So narito po ang ilan sa mga celebrities, social media personalities na tatakbo sa darating na eleksyon. Unang-una po sa aking listahan, si Vilma Santos. Tatakbo rin ang kanyang mga anak na si Luis Manzano at si Ryan Recto. Tatakbo rin po ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres. Nandyan po si Emilio Garcia, si Roy Vinson, si Monsur del Rosario, si Alfred Vargas, Arjo Ataide. Ito yata yung asawa ni Maine Mendoza no? Si Daniel Fernando, of course, si Lito Lapid, si Marco Gumabaw, si Philip Salvador, si Ayon Perez, Enzo Pineda, Tito Soto, si Lani Mercado at ang anak na si Jolo Revilla, si Gian Soto, Yul Servo, at ilan sa mga vloggers and content creators tulad ni si Models of Manila, si Deo Balbuena na mas kilala bilang si Diwata, at si Rose Martan, at marami pa pong iba. Sa tingin ninyo, sino po sa mga artistang ito, sa mga celebrity na to, sa mga content creator, ang magtatagumpay na makakuha ng pwesto sa gobyerno? Sa iba po nating kababayan, huwag po nating maliitin ang mga celebrities, ang mga artista, at ngayon itong mga content creators, dahil madalas marami ang nagsasabing wala naman utak itong mga artistang ito eh. Wala naman silang gagawin kundi ang magpapogi at magpaganda sa kanilang mga pwesto. Well, hindi po natin maiaalis na totoo yan. Meron pong mga wala namang utak or wala namang alam at wala namang mga plataforma na gusto lang sumikat. Pero wag din po natin aalisin ang posibilidad na marami din po sa kanila ang may itinatagong kaalaman at talagang nasa puso nila ang magsilbi sa bayan. Pero siyempre, ang kapalaran po nila ay nasa kamay nating mga botante. Maging mapanuri po tayo at siguraduhin natin na ang ating iboboto ay may magagawa para sa taong bayan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Okay ba sa inyo na tumakbo itong mga artistang ito, mga celebrities, mga vloggers, mga content creators? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.